Para po sa talatang batayan ng pamamahayag ng salita ng Panginoon. Mababasa natin ito sa Ebanghelyo ayon kay Mateo sa kabanatang 25, talatang 32. Bagamat ito po ay mahabang sinalita na talinhaga, gayunpaman bibigyan natin pansin lalo na ang talatang 32 ng Mateo 25. Ganito po ang sinabi. At titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa. At sila'y pagbubukdin-bukdin niya na gaya ng pagbubukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. Dagdag nawa ng Panginoon ang kanyang pagbabasbas sa atin sa pagbabasa ng kanyang salita. Muli, Panginoon, kami po ay tumatayo sa iyong harapan na kinikilala namin kung sino kami nakatayo. Sa iyo na aming Panginoon na siyang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat at sa kahit taas-taasan ay naghahari. Ang kalangitan ay iyong kaharian, samantalang ang lupa ay tuntungan lamang ng iyong mga paanan. Nawa, Panginoon, sa aming pagkakatipon sa iyong harapan sa sandaling ito, pagindapatin mo na liliman mo ang dakong ito ng iyong presensya. Paligiran mo ng iyong kabanalan at madama namin ang iyong presensya. Makatagpo ka namin sa dakong ito. At higit sa lahat ay mangusap ka sa amin ng iyong pahayag upang marinig namin ang iyong tinig. Ang dalangin namin, Panginoon, naway maging kagaya kami ng mga tupang ang dinirinig ay tinig ng kanyang pastor. Ikaw ang siyang nangako higit sa lahat ng pagkapala. Sinabi mong mapawalad ang nakikinig at tumutupad sa iyong mga salita. Kaya naman kami, Panginoon, ay nasisiyahang maupo sa iyong paanan at makinig sa iyong mga salita. Naway, bigyan mo kami ng kauhawan, ng kagutuman sa iyong mga salita. Upang sa gayon ay dinggin namin kung anong ibig mo iparating sa amin sa sandali pong ito. Ang dalangin namin ay gabayan mo kami at dalhin mo kami sa kaalaman ng katotohanan sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu na magtuturo sa amin ng lahat na mabagay na kailangan naming malaman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus, naming Panginoon. Amen. Ang bahagi ng kasulatan na siyang ating pagiging batayan ng pamamahayag ng salita ng Panginoon ay hinango dito sa kabanatang 25 ng Ebanghelyo ayon kay Mateo. Kagaya ng ating nasumulan ay sinusundan natin ang mga ilang mga talinhaga na sinalita ng ating Panginoon. Upang sa gayon ay marinig natin mismo sa bibig ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus ang mga marapat nating malaman at maunawaan. Kaya nga, isinasagawa natin itong serye ng mga sunod-sunod na pagsusuri nitong mga talinhaga na sinalita ng ating Panginoon. At para sa umagang ito, sa ating aralin pagkain, ay pinamagatan kong kaarawan ng kahatulan, pagkakapala, o pagkasumpa. Ang paksag ito ay lubhang napakaselan
sapagkat marahil ay bihira itong pag-usapan. Iniiwasang pag-usapan ang bagay nito. Lalo na mapupuna na marami, kahit na maging sa mga mananampalataya na mga Kristiyano, ay lubos na pinagkakaabalahan ng kasalukuyan. Ngunit hindi pinaghahandaan ang magaganap sa hinaharap. At ito ay binibigyan tayo ng maliwanag na larawan ng inaasahan na kaganapan. Upang tayo sa sandaling ito at sa kasalukuyan ay hindi tayo mangangapa sa dilim. Hindi tayo iniwan na mangangapa sa dilim ng Panginoon, kundi iginuhit na sa ating mga pag-iisip kung ano ang inaabangan o inaasahan na magaganap sa hinaharap. Upang ang dahilan ay mapaghandaan natin at hindi lamang tayo malibang sa kasalukuyan at makalimutan natin ng mga bagay na nanggaganap sa kasalukuyan ay lilipas at katunayan matuling lumilipas at patungo ang lahat sa hinaharap sa kawakasan ng mga bagay maging ng panahon. Sa bahaging ito ng kasulatan sa Mateo 25, kapansin-pansin na nang ito ay salitain ng Panginoon, itong sinalita na talinhaga, siya ay nasa bundok ng Olibo. At nagkataon na itong mga bagay na kanyang sinalita na magaganap sa hinaharap ay mangyayari din sa araw na yon sa bundok ng mga Olibo. Kung titignan ninyo ay bagamat hindi na natin babasahin ng mahabang talinhaga, ngunit gusto kong pansinin natin, hati-hatiin natin sa 7 bahagi na ating pagtutuunan ng pansin at paglalaan ng diin ang mahalagang nilalaman ng sinalitang talinhaga. Narito ang inaakala kong magandang pagkakabahabahagi at bibigyan natin ng pansin o diin. Una, ang pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kalwalatian. Ikalawa, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kalwalatian. Ikatlo, titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa. Ikaapat, sila'y pagbubukdin-bukdin niya na gaya ng pagbubukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. Ikalima, at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Ika-6, kung magkagayoy, sasabihin niya ng hari sa mga nasa kanyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya ng ika-7, sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo. Sa akin kayong mga sinumpa. At bilang kahantungan ng kawakasan, ay mapapansin natin ang sabi at ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan, datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Ito'y larawan ng kahatulan. At kung titignan natin, ay mapapansin natin, ito ay larawan ng katulan kung saan mga paparoon
ang mga tao sa kanilang pangwalang hanggang kahinatnan o kalagayan na mayroong o magkakaroon nitong kaarawan ng kahatulan. There is a judgment to come for all nations, in which every man shall be sent or sentenced to a state of everlasting blessing or everlasting cursing. Larawan ito ng katulan na kung saan ay paroroon yaong mga magsisitanggap ng kaligtasan o kung saan mayroong mga papahamak sa kaparusahan. Upang lalo nating makita ito sa ating pang-araw-araw na buhay, atin sigurong magandang banggitin na nakagisnan na sa kalinangan ng mga Pilipino, yung kulturang Pilipino, na itong buhay natin ay, ewan ko, maaaring siguro isang bagay itong tangi sa ating mga Pilipino, na sa ating kultura o kalinangan, ang ating buhay ay nakasalalay sa patuluyang pakikipagsapalaran. Ang Pilipino nabubuhay o nakasalalay ang buhay sa patuloy na pakikipagsapalaran. Paikot-ikot ito, kanilang patuluyang pakikipagsapalaran sa tinatawag na gulong ng palad. At itong gulong na palad ay naghahalinhinan lamang yan sa dalawang kinahinatnan, kapalaran o kamalasan. At kapuna-puna, bihira ang magkaswerte. At madalas ay minamalas. Kaya ang Pilipino, ang buhay ay palaging sawing palad. Di ba ang tawag? Subalit, sa kabila ng pagiging sawing palad, marami pa rin ang nagbabakasakali, nagsasaalat tsamba, umaasang minsan magiging mabuti naman ang itatakda ng tadhana. Di ba ganyan ang larawan ng buhay ng Pilipino? Ganito ang larawan. Paikot-ikot sa ganitong kalagayan. Kaya't aking minabuti na kung ganito rin lamang ang buhay ng Pilipino, magiging tugma at napapanahon nating paglaanan ng pagmuni-muni ang dalawang kahinatnan o patutunguhan ng tao, at ito'y patutunguhang magpakailanman o walang hanggan. Hindi na kailangan makipagsapalaran, kundi piliin kung ano ang gusto nating kahantungan. At ito ang pagkakapala o pagkakasumpa. Mababasa sa Biblia na totoong merong dalawang kahinatnan at sinabing mangyayaring paroroonan ng sinuman. Mapag-aalaman ay sangang magpakailanman o walang hanggang patutunguhan o kahihinatnan. Dito sa Mateo 25, talatang 34
talatang 41 at 46 ay merong gayon sadyang pinagsabihang pinagpala o pinagsabihang sinumpa. Pinagpala sa walang hanggang kabuhayan o pinagsinumpa sa walang hanggang kaparusahan. Gaya nga ng mababasa sa Mateo 25, 34, 41 at 46, mismong Panginoon ang tanging nagsabi. Wika niya, magsiparito kayo ng mga pinagpala. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo. Ang matuwid ay mga paroroon sa walang hanggang buhay. O, wika niya, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasapoy na walang hanggan. Ang mga ito'y mangangaparoon sa walang hanggang kaparusahan. Walang pag-aalinlangan. Buong totoong tiniyak na magaganap ang tanging sinabi ng mismong Panginoon. Nasabi nga sa unang Pedro 2:22, hindi kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Na ang sinabi ng Panginoon ang maaring magiging paroroonan ng sinuman. At gaano katotoo na sinabi na mangyayari. Mateo 25, 31, 33, wika niya, pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kalwalatian, nakasama niyang lahat ng mga anghel, kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kalwalatian. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mabansa, at sila'y pagbubukdin-bukdin niya na gaya ng pagbubukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Maliwanag na inihayag ng mismong Panginoon na dito ang mangyayari na kanyang sinabi. Ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus, ang Yesus Kristus, Yeshua Mashiach. Ang tangi na sinabi niya na mangyayari ang kanyang sinabi, pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kalwalatian. Yun yung unang bahagi na sinabi ko dun sa 7, bibigyan natin ng pansin. Pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kalwalatian. Mangyayari ito, sinabi niya. Katunayan, ang sabi ko kanina, nang salitain niya itong talinhaga, nandun siya sa bundok ng Olibo. At ang sinasabi niyang mangyayari, ay mangyayari din pagtungtong ng paa niya bilang anak ng tao sa mga bundok din ng Olibo. Nakita ninyo, hindi siguro yon sa pagkakasulat hindi siguro yon nagkataon lamang, kundi lalong nagpapatibay na tunay na mangyayari ang sinabi. At pagparito ng anak ng tao sa kanyang kalwalatian. Papansin ninyo na merong dalawang pagparito na ating mababasa sa Biblia. Yung unang pagpapakita ng ating Panginoon at yung kanyang ikalawang pagpapakita. Yung kanyang naunang pagparito at mayroong ikalawang pagparito. At
sabi, kung titignan natin, pag tignan natin ng dalawang bagay nito, ang unang pagpapakita at ang ikalawang pagpapakita, ang unang pagparito at ikalawang pagparito. Mapapansin muna natin na dalawang titulo o sabihin natin larawan ng pagkakakilanlan. Dalawang pagkakakilanlan ang pagpapakilala sa Panginoon nang siya'y naparito at maging sa kanyang ikalawang pagparito. Binanggit ang anak ng tao. Titignan natin, napakaraming talata po dyan, hindi ko na babasahin. Halos sa maraming talata sa Biblia ay naririyan, kung merong magkakaroon kayo ng sipi ng ating aralin na pagkain, nandyan lahat ang mga talata na ipinakilala ang Panginoon ang kanyang sarili at gayon din ang naging pagkilala sa kanya na siya'y tinawag na anak ng tao. Meron din pagkakataon na tinawag siyang anak ng Diyos. At napakarami ring talata ang nagsasabi niyan na siya'y anak ng Diyos, siya'y anak ng tao. Itong dalawang pagkakakilala na ito o pagpapakilala sa Kanya bilang anak ng Diyos at anak ng tao, marahil ay merong kinalaman nito sa Kanyang pagparito, kagaya ng mababasa natin sa Filipos 2:6 at 8, mula nga sa anyong Diyos ay napasa anyong tao. Sa Kanyang pagiging anyong Diyos at pagiging tao, kaya nang siya ay masumpungan sa Kanyang pagkaparito, tinatawag siyang anak ng Diyos, tinatawag din siyang anak ng tao. At itong dalawang pagkakakilanlan na ito'y ang maliwanag na nagpapahayag kung sino talaga si Kristo Jesus. At merong kinalaman ito sa kanyang pagparito o pagkasugo bilang siya ang Kristo o Mesyas na tagapagligtas. Kagaya na sinasabi sa Lucas 9:20, Mateo 26:63, itong dalawang pagkakakilanlan na ito bilang anak ng Diyos at bilang anak ng tao ay merong itong kinalaman o kaugnayan sa pagiging kanyang Mesyas na tagapagligtas o Kristong naparito. Makikita natin sa mga lumang tipan ang mga ilang patutuo niya. Sa Daniel 7:13 at 14, nakita ang isang pangitayan na lumalabas sa lapap ng langit ang gaya ng isang anak ng tao. Yan din ang sinabi sa Mateo 24:29 hanggang 31, Mateo 26:63-64, ang mismong Panginoon ang nagsabi, at makikita ninyo ang anak ng tao bumababa sa alapa. Kaya itong tinutukoy niyang anak ng tao, sabi rito, pagparito ng anak ng tao na sa kanyang kaluwalhatian, ay walang iba kundi ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristus. Tinutukoy niya ang kanyang sarili na siyang bababa, paririto sa kanyang kaluwalhatian. At makikita natin na maraming mga patutuo kung magkakaroon nga nitong ikalawang pagpapakita, kung muli nga siyang darating. Maliban sa kanyang naunang pagparito, inaasa naman ang ikalawang pagparito. Siya nga ay muling darating.
totoong paririto. Anya na nagwika mismo ng ganito sa 1:14, muling paririto ako. At hindi kinublito, kundi hayagang pinaalam, kagaya sa mga gawa 1:1, 3:9 hanggang 11. Nang siya'y napakita na nabuhay mula sa pagkamatay, ang sabi, sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, dinala sa itaas, at tinanggap ng isang alapaap, at nang maikubli sa kanilang mga paningin, at samantalang tinititigan nila, ang langit habang siya'y lumalayo, tanging sinabing, itong si Jesus na tinanggap sa langit ay pariritong gaya rin ng nakitang pagparaon niya sa langit. Upang lalo pang maging maliwanag ang katotohanan na ang ating Panginoon ay muling darating, nasasaad sa mga nasulat. Halimbawa, ang Hebreo 9:28, ang sabi, si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsisampalataya sa Kanya. Unang Tesalonica 1:4-16, na mula sa langit si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating, ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. Sasalubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Mateo 24:30-31, ganun din ang Marcos 14:62. Ang lahat ng mga angkan sa lupa, mga kikita nila na napaparitong sumasa mga lapap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalwalatian. Titipunin ang kanyang mga hinirang. Unang Korinto 1:7, Pilipos 3:20, Colosas 3:4, Tito 2:13. Mahahayag ang ating Panginoong Jesus na Kristo mula sa langit. Hinihintay natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Si Kristo, ang ating buhay, ay mahahayag ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Papansin ninyo na ilan ito sa mga ilang talata, hindi lamang namutawi sa mismong labi ng ating Panginoon na siya'y muling paririto, kundi pinagtibay, nagpatunay ang mga ilapang mga bahagi ng kasulatan na ito ay mangyayari. Kaya yung sinasabi niyang pagparito ng anak ng tao na nasa kanya sa kalwalatian ay totoong mangyayari. Ngayon, anong sinabi na mangyayari sa kanyang muling pagdating? Sabi na ikalawang bahagi ng ating paghihimay sa talinhaga, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kalwalatian. Pagparito, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kalwalatian. Anong gayong ibig kayang ipabatid? Malaki ang pagkakaiba ng unang pagparito ng ating Panginoon nang siya'y naparito sa sanglibutan at yung kanyang ikalawang pagparito. Upang lalo nating makita ang malaking pagkakaiba, bagamat napakaraming pwede nating tignan na mga talata sa Biblia, na makikita naman natin talaga ang malaking agwat ng pagkakaiba,
Lalo na yung pagtrato sa Kanya, kay Kristo, Jesus nating Panginoon. Kung paano siya trinrato ng tao. Palibhasa ay sinasabi siya nang naparito mula sa anyong Diyos ay nag-anyong tao, naging alipin kagaya ng mga tao. Mababasa na natin yan at nalalaman na natin kung paano siya tinrato ng mga tao. At ngunit gusto kong mas gamitin natin at pansinin ang sinasabi ng Gawa 4:10 hanggang 12. Na yun din naman ay mababasa sa mga awit 18:22, Mateo 21:42, Marcos 12:10, at unang Pedro 2:7. Pare-parehong sinasabi ng lahat ng mga talatang ito. Ngunit, napakagandang pansinin ang sinasabi ng mga Gawa 4:10-12 sa talatang ito. Ang sabi, nang siya'y naparito, ang ating Panginoon, itinulad siya ng nasusulat sa ganitong paraan. Bagamat nagsabi ko nga, maraming mababasa ninyo na kung paano itinulad ang Panginoon sa kanyang pagparito. At mamaya'y babanggitin ko ang isa pang mapapansin natin. Ngunit pansamantala, itinulad siya na sulat ng ganito. Siya ang bato na itinakwil ng mga nagtayo ng bahay. Tinulad siya si Jesus na parang isang bato na itinakwil. Hindi binigyang halaga. Hindi pinansin. Ngunit bandang uli, ang sabi, itong batong ito na itinakwil ng tao, ito pala ang batong panulo. Anong ibig sabihin? Kung itutuloy natin yung sinabi ng mga Gawa 4:10-12 ganito. Siya ang bato na itinakwil ng mga nagtayo ng bahay na naging pangulo ng panulok. At kung titignan natin, siya pala yung lubhang mahalaga upang makamtan ang kaligtasan. Kaya dinugtong dito sa mga Gawa 4:10-12, pagkatapos ng sinabing siya'y naging kagaya ng bato na itinakwil ng mga nagtayo ng bahay, etong karugtong. Sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Napakahalaga ng mga talatang iyon, mga kapatid. Sapagkat doon nakasalalay ang kaligtasan. Itong si Kristo Jesus, Yesos Christos sa Grego. Yesos ho Christos. Ang Jesus ang Kristo. O sa Hebreo na Yeshua HaMashiach. Ang Jesus na Mesyas na tagapagligtas. Nang una niyang pagparito, alam naman natin ang kasaysayan, lalo na ng mga huling bahagi ng kanyang pagkaparito, nang siya'y nasa sanglibutan, na mababasa natin sa 4 na ebanghelyo, Mateo, Marcos, Lucas, at Juan, at mga ilang bahagi ng mga sinulat ni Apostol Pablo, nabasa na natin, napag-unawa na natin kung paano siya tinrato nang siya'y nagkatawang tao, nang siya'y nasa anong tayo, nang siya'y nakitulad sa tao, na madalas ang mga ibang mga nagsasalita, mas binibigyan nilang pansin yung kanyang pagiging tao lamang. Kaya ang sabi nila, nakita ninyo, nabasa ninyo, nagutom siya, nahuhaw siya.
tumangis siya, lahat nung kagaya ng tao. Ay, sinabi naman talaga ng kasulatan na siya na ganyong tao, nakitulad sa mga tao. Katunayan, nagpakababa hanggang kamatay. Namatay. Kagaya ng isang tao. At alam natin kung paano siya tinrato, niluran, kinutya, at lahat ng mga panlalait ay ginawa ng siya'y naparito. Ang larawang yun ay matagal nang ipinakita sa mga inihula ng mga propeta. Kagaya ni Propeta Isaias, at yan ay inyong mababasa lalo na sa 53 kabanata ng Isaias. At kung titignan ninyo yung lahat ng sinabi ni Propeta Isaias, yung kanyang mga inihula, ay sinabi ng mga tinupad o natupad. Halimbawa, ito yung mga ilang sinabi. Isaiah 53:4, natupad sa Mateo 8:14 at 17. Na siyang kumuha ng ating mga sakit at nagdala ng ating karamdaman. Sa Lucas 22:36, 38, katuparan ng Isaiah 53:12. Ang Isaiah 53:1, natupad sa 1:12, 37, 41. Bibigyan ko na lang ng mas mabilis na klaro, pero maaari ninyong basahin ang Isaiah 53. Ang mga gawa 8:32, 35, katuparan ng Isaiah 53:7, 8. Gaya ng mga tupa, dinala sa patayan, hindi siya umimik. Nakagaya ng kordero, sarap. Hindi niya binuka ang kanyang bibig sa mga nanggugupit sa kanya. Yung unang Pedro 2:19-25, yan din ang sinasabi sa Isaiah 53:4, 6-9. Na si Kristo ang nagbata, nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy. Ang Roma 10:16-17, katuparan ng 53:1 ng Isaiah. Pagtugmayin ninyo itong Isaiah 53 at ang maraming mga sinasabi sa talata, sa bagong tipan, natupad ang lahat ng iyon. Hindi ko na isa-isayin yung mga talatang yun. Kahit pa pinakita ko katuparan ng mga nangyari sa Panginoon. Ngunit ang gusto ko lamang mapansinin na ito. Pag-iisayin ko lamang ang lahat ng mga ito, paglalaguming ko sa isang pangungusap. Ang Isaiah 53 ay paglalarawan ng isang aliping pinighati. O yung tinatawag nilang the suffering servant. Ang aliping pinighati. At lahat ng inilarawan tungkol sa isang naghirap na alipin, kung paano siya tinakwil, kung paano walang makikitang kahina, mabuti sa kanyang mukha, kung paano siyang pinigati, kung paano siyang pinaghirap. Makikita niyo sa Isaiah 53, larawan ng isang aliping pinigati, the suffering servant. Kaya ang ating Panginoon, nang naparito siya sa Pilipos 2, bagamat siya'y nasa anyong Diyos, ay nag-anyong tao at nagpakababang kagaya ng alipin. Subalit, ang pagkakaiba ngayon sa ikalawang pagparito,
Hindi na siya kagaya ng isang aliping pinighati, kundi ng isang haring maluwalhati. What a stark contrast. Malaking pag-agwat ng pagkakaiba ang mangyayari. Kung nung unang pagparito niya ay inilarawan siya na kagaya ng isang pinighating o aliping pinighati, naghirap, kagaya ng isang alipin. Katunayan, sabi, nagpakababa siya hanggang kamatayan. At alam na natin, hindi ko na, nabanggit ko nang nauna na bago siya ipinako sa ibabaw ng kahoy, kita natin kung paano siyang itinakwil, nalimura, pinaghirap at lahat, pinasahan lahat ang mga sakit at hirap. Ngunit, sa ikalawang pagparito, itong Jesus na dati nilait, itong Jesus na dati nalimura, itong Jesus na dati hindi binigyan ng halaga, sa kanyang unang pagparito, siya pala ang muling darating bilang isang haring maluwalhati, the glorious King. Mas tatawagin kong the Shepherd King, ang haring pastol. Yan naman ang sinabi ng unang Pedro 5:4 sa kanyang pagpapakita, sa kanyang pagkakayag bilang Pangulong Pastor. Siya ang Shepherd King, ang haring pastor, ang Kristong haring pastor, ang darating na maluwalhati. Sabi, darating sa kanyang kaluwalhatian, kasama nga niya ang kanyang mga anghel, ang sabi, di ba? At luluklok sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. Larawan ito ng isang luklukan ng hukuman. Ito yung mangyayari. At haharap ang lahat. Ang ginamit pong salita, ang sabi, haharap sa kanya ang mga bansa. Ethnos sa Griego. Mga bansa, lahat ng mga bansa. Isipin nyo. At makikita ninyo may mga pinagmulanding mga salita ng mga hula yan. Kagaya ng Zacarias 14:1 at 21. It is a portrayal of a shepherd king who will rule. Larawan ng Panginoon na magiging hari sa buong lupa. At makikita ninyo, binanggit yan sa Mateo 24:3 at kaya din sa 14:4 ng senaryo ay dun sa bundok ng Olibo. Magkakaroon nitong paghaharap. Nahaharap ang lahat ng mga bansa, lahat ng mga tao, sa harapan ng luklukan ng hukuman. Kaya ito'y tinawag ko sa ating pamagat na kaarawan ng kahatulan. Nakita niyo mga kapatid, itong Jesus na parang batong itinakwil, itong Jesus na hindi minamahalaga ng tao. Katunayan nga, sinasabi sa 1:12, maging yung mismong sarili niyang naging kababayan nang siya'y naparito, na nakitulag sa tao. Siya hindi rin siya tinanggap. Ngunit ito pala
ang kakaharapin ng lahat ng mga bansa. Itong si Jesus, ang Kristo, ang Mesyas na tagapagligtas. At sa pagkakataong ito, haharap ang lahat sa kanyang luklukan na hukuman. Kaya ang sabi ng susunod na pagkakahati ng bahagi na ating binibigyang pansin, at luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa. Ang ginamit sa wikang Grego ay ethnos. Nag-ibig sabihin lahat ng lahi, lahat ng wika, lahat ng tao. Haharap sa luklukan ng hukuman na kung saan si Kristo Jesus, ang haring pastor, the shepherd king, ang tagapagpastol at tagahatol, at magsasabi kung saan paroroon o hahantong ang sino man. Kaya hindi maaring baliwalahin si Jesus, ang Kristo nating Panginoon at tagapagligtas. Anong sabi ng mga patutuo na siya ang hari na maghahari sa kanyang pagparito? Lucas 1:33, ang sabi, siya'y maghahari magpakailanman at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian. Hebreo 1:8, ang kanyang luklukan ay magpakailanman. Unang Timoteo 6:14-15, sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo na sa kanyang kapanahunan ay pahahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari. At Panginoon ng mga Panginoon. Apokalipsis 1:11-15, ang Panginoon, ang Kristo, siya'y maghahari magpakailanman. Apokalipsis 17:14, Apokalipsis 19:16, siya'y Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. Ito yung pagguguhit ng larawan na mangyayari sa muling pagdating ni Kristo Jesus, nating Panginoon at Diyos. Itong pagkakataong ito, hindi na yung Jesus na mahina, itong Jesus na nagutom, itong Jesus na tumangis, itong Jesus na kinutya, ni walang bahala, ni lait-lait, pinigati, pinaghirap, hanggang pinatay. Sa pagkakataong ito, siyang makapangyarihang hari at tapat na hukom na hahatol sa lahat at titipunin ng lahat ng mabansa sa luklukan ng kanyang hukom. Ito yung isang bagay na hindi binibigyang pansin. Kahit na ng mga mananampalatayang Kristiyano. Nahuhumaling tayo sa mga pinagkakabalaan sa kasalukuyan. Nababaling lamang ang ating mga pansin sa mga bagay na nangyayari, na mga kaganapan sa ngayon, na hindi natin inaalala at hindi natin pinaghahanda ang ating mga sarili na mayroong tiyak na magaganap, mangyayaring darating na mismong Panginoon ang nagsabi na ito'y mangyayari sa kanyang pagparito. Gaano tayo naghahanda na sa anumang oras ito'y magaganap? Gaano tayo nagkakaabala upang
Ihanda natin ang ating sarili na haharap sa Panginoon. Paano tayo tatayo sa harapan ng Panginoon? Merong isang talata diyan sa unang Juan, naalala ko, nang sabi, upang sa kanyang harapan ay tatayo na hindi mapapahiya. Naalala ko yung talatang ito. Na sa pagharap sa Panginoon, nang sabihin, ay mayroon tatayo pang hindi mapahiya. Ay, ibig sabihin, magkakaroon ang mga iba, baka mapapahiya sa harapan ng Panginoon. Kaya gaano tayo naghahanda upang huwag mapahiya sa pagharap sa Panginoon. Magkakaroon ng pagharap sa Panginoon. Sa ayon sa gusto natin. Sinabi na, mangyayari. See? Magkaroon ng pagkakataon din tayo na ibaling, hindi lamang sa kasalukuyan, kundi sa inaharap. Paghandaan natin, at hindi lamang malibang sa kasalukuyan, kundi paghandaan din natin ang pangyayaring darating. Alam natin, ang pagpapaalala ng Panginoon sa maraming mga talata at maging ng mga sinasaad ng ibang mga nangasusulat na ito'y mangyayari sa panahong hindi inaasahan. Bagamat naririyan ang mga tanda, naririyan ang mga paalala at mga tanda, na walang pag-aalinlangan, marami sa mga ito ay nakikita na nating nangagaganap. Nangangyayari na maging sa ating panahon na nagbabadya ng napipintong pagparito ng ating Panginoon ay maaring malapit na. Hindi ba mabuti yung nakakasiguro? Hindi ba mabuti yung nakakatiyak? Na kung ano at kailanman sakali ito'y mangyari, hindi tayo mapapahiya sa pagharap sa Panginoon. Tatayo tayo sa kanyang harapan. Nakatanggap-tanggap. Dahil mayroong pagharap. Haharap ang lahat ng mabansa, lahat ng mga tao. Pag binasa ninyo yung Apokalipsis, isipin nyo, pati mga patay ay haharap. Maliliit man o malalaki, haharap lahat sa luklukan ng hukuman. Mga patay na yan. Pero haharap pa rin. Kaya siguro, merong sinasalita, sabi sa mga mababasa natin na kahit na mga patay, bubuhayin. Pinupatay na, bubuhayin pa. Haharap lamang sa hukuman ng Diyos. Ipinapahiwatig na walang sino mang makakatakas, walang sino man na hindi tatayo, buhay o patay, haharap sa luklukan ng hukuman ng Panginoon. Kaya ito matimtiman, napakaselang bagay na dapat na binibigyan din natin ng paghahanda upang wag lamang tayong malibang, wag lamang tayong malibang sa mga kaganapan sa kapanahunan, sa kasalukuyan. Wag lang tayong mahumaling sa mga at malayo ang ating isipan sa Panginoon at matuon lamang sa mga bagay na paggaganyak ng sanglibutang ating kinagagalawan. Mayroong nitong paghaharap at haharap sa luklukan ng hukuman ng mismong Panginoon. Maraming talata pa ang maaari kong banggitin tungkol sa mangyayaring ito. Ngunit sapat na paalalahanan tayo na may paghaharap ng lahat sa luklukan ng hukuman. Bawat isa
o lahat na, ay tatayo tayo sa harapan ng luklukan ng Panginoon. Maraming talatang susumpungan natin, kagaya ng Mateo 16:27, upang magkagayoy bibigyan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Roma 14:10 o 2 Korinto 5:10, lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Mababasa ninyo o basahin din ninyo ang Apokalipsis 20:11-15. Apokalipsis 22:10-12. Sa harapan ng luklukan ng Diyos tatayo ang lahat. Isipin ninyo, maging mga patay, bubuhayin upang hahatulan. Pinaiwatig lamang o pinababatid nito. Kung pati ang mga patay ay hahatulan sa harapan ng luklukan ng Diyos, ibig lamang pahuwatig, walang sino mang makakatakas sa paghaharap na ito sa Diyos. Kasi parang, kaya siguro ganun ang pagkakasabi upang ipaiwatig, baka kasi mamuo sa isipan ng isang tao na pag namatay ka na, tapos na, labas ka na riyan, wala ka nang kinalaman yan, patay ka na eh. Pero ako, ang napapansin ko kung bakit sinabi, ganito ang pagkakasabi, para ipakita lamang na kahit na ang namatay, ang sabi doon, kahit ng dagat, iluluwa niya yung kanyang mapatay. Ibig sabihin, parang gusto lang ilarawan na walang hindi maaring tatayo sa harapan ng Panginoon. Lahat ay tatayo. Walang makakatakas sa paghaharap na mangyayari ng lahat sa harapan ng luklukan. Sa luklukan ng hukuman ng Diyos. At anong kasunod na mangyayari? At luluklok siya sa luklukan ng kanyang kalwalatian at titipunin sa harap niyang lahat ng mabansa. At ang kasunod, at sila'y pagbubukdin niya na gaya ng pagbubukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing, at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Gumamit ang Panginoon ng isang metafora, ng isang paglalarawang maliwanag, na magkakaroon ng pag-iwahiwalay. Sa ngayon, magkakahalubilo, magkakahalo ang mga bansa, mga tao at mga bansa at mga wika. O sabihin natin, para hindi tayo lalayo, kahit na sa atin, magkahalubilo tayo, magkahalo tayo sa mga ibang tao. Ngunit, darating ang pangyayari. Kakaroon ng pag-iwahiwalay. Nilarawan ng Panginoon to sa pagbubukod-bukod ng isang pastor sa mga tupa at kambing. Mangyari, sa kanilang paghahayupan noong unang panahon, magkasama yung mga kambing na yan at mga tupa naman eh. Kuminsan nga, paggabi, sa pagpapastor ng isang pastor, ikukulong lang yan sa isang kulungan eh. Mga tupa at mga kambing. Pero pagdating ng umaga, pampastulan sila, dalhin sa kanilang mga sariwang pastulan o tubig na pahingahan, pinag-iwahiwalay yan. Nihiwalay ang mga tupa doon sa mga kambing. At inilarawan ng Panginoon sa ganitong paraan ang paghihiwalay sa mga tao. Yung mga matuwid at yung mga liko. Yung mga tinuturing ng Panginoon ng mga kanya at yung mga hindi kanya. Madalas kasi ang tupa, lumalarawan yan
o inilalarawan niya yung mga nasa Panginoon, yung mga mananampalataya, kinikilala ng Panginoon na kanya. At madalas yung kambing, sa ibang pagkakataon tuturok sa inyo ang kambing. At madalas, kumakatawan naman sa larawan ng diablo at ng mga masama at ng mga liko. May makikita pa tayo. Tingnan ninyo ang internet ninyo. Merong simbolo sa gisag. Kung minsan hindi pinapansin ng marami. Nakatatak dyan sa mga kilalang mga produkto. Mga kasuotan, mga t-shirt, mga bag, at kung ano-ano pa mga produkto, larawan ng kambing. Ngunit madalas, ang larawan ito'y kumakatawan sa diablo, sa mga liko at di matuwid. Pag-uusapan natin yan sa ibang pagkakataon. Ngunit ang mahalaga nating pansinin dito, mga kapatid, ang maganda sa kabila ng larawan nitong luklukan ng hukuman na sa iba ay magdadala ng kaintatakutan, subalit doon sa mga nasa Panginoon. Lalo na yung mga kinikilala ng Panginoon na tinuturing niyang kanyang mga tupa. Ang sabi niya ay, kayo na mga pinagpala. You are blessed. Kaya tayo dito sa kawan ng Panginoon, hindi tayo lumalayo sa metafora ng pastor at tupa, sa larawan ng ugnayan ng pastor at ng tupa. Sapagkat madalas, at napatunayan na natin sa mga iba nating mga pag-aaral, na madalas sa maraming bahagi ng kasulatan, palagi yung mga itinuturing, inaangkin ng Panginoon ng mga kanya, kinikilala niyang mga kanya. Dahil meron din namang hindi siya kinikilalang mga kanya. Tinatanggi niya na hindi sila mga kanya. Mangyari, nakikilala ng Panginoon kung sino mga kanya sa unang Timoteo 2:19. Meron naman sinabihan, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Kaya pinag-uusapan dito ay yung sino yung mangyayaring paghihiwalay, na paghihiwalayin, pagbubuk din ng Panginoon, pagbubuk din niya yung mga nakaugnay sa Kanya doon mula sa mga hindi nakaugnay sa Kanya. Yung tinatawag natin, yung merong relasyon sa Panginoon at yung walang relasyon sa Panginoon. Yung mga sa Panginoon at yung hindi sa Panginoon. Ito yung mangyayari. Darating yun. Para magkakaroon ng pagguguhit, ng paghihiwalay. Sino yung totoong masusumpungang merong relasyon sa Panginoon at kung sino yung wala. Kaya tayo, hindi ba dito sa kawan ng Panginoon, binibigyan natin diin sa ating sentrong turo, sa ating batayang katuruan, yung relasyon sa Panginoon. Katunayan, mga kapatid, ipagtatapat ko sa inyo, kung bakit sinimulan natin sa mahabang panahon na bigla na ang ating naging batayan ng katuruan at naging ating sentrong turo ay relasyon sa Panginoon, may pagtatapat ko sa inyo. Sapagkat ako, hilig ko ang magturo tungkol sa mga bagay na mangyayari sa inaharap. Kung ano ang mangyayari sa kawakasan ng mga panahon. Ano mga darating na mga pangyayari. Yung mga tinatag ng eschatolohiya sa mga teologo. Eschatological, yung mga mangyayari. Sapagkat ako'y nahilig na magturo at madalas nga'y tinuturo ko, palagi ang apocalypse, ang aklat ng apocalypse. Isang araw, sa aking, nang matuon ang aking pansin dito sa Mateo 25. Isang bagay ang biglang dumating sa aking kaisipan. Ito lang ang kailangan at mahalagang bigyan ng pansin. Na sa dulo pala ng lahat ng mga bagay, sa kawakasan pala ng mga kapanahunan,
Kapag luluklok ang Panginoon sa luklukan ng kanyang hukuman, at magkakaroon ng paghihiwalay, pagbubukod-bukod, isa lang ang mabibigyan ng timbang o bigat sa usaping ito. Relasyon sa Panginoon. Uwi lang na lahat doon. Sinong totoong merong relasyon sa Panginoon? At yung sinong walang anumang kinalaman o kaugnayan sa Panginoon. Yun ang magiging pinakahuling bagay na mangyayari. Pagtayo ng bawat isa o lahat na sa harapan ng luklukan, ng hukuman, sa harapan ng Panginoon, isa lang ang batayan ng sentensya na maghahatid sa tao kung saan siya paroroon at paroroon magpakailanman. Makatatanggap ng kaligtasan o mapapahamak sa kaparusahan. Isa lang ang batayan. Relasyon sa Panginoon. Ihiwalay ng Panginoon yung mga nakaugnay sa Kanya. Doon sa mga walang pagkakaugnay sa Kanya. Sabi niya doon sa mga nakaugnay sa Kanya, yung may relasyon sa Kanya na ginamit nga ang metapora ng tupa. Kinilala ng Panginoon. Hindi ba madalas nilalarawan sa Biblia, yung may tinuturing ng Panginoon naman Kanya, yung merong relasyon sa Kanya, na madalas tinatawag na tinuturo din sa kawan ng Panginoon na tipanan na ugnayan, covenantal relationship, mula sa unang tipan, ikalawang tipan, larawan na ugnayan ng pastor at tupa, yun yung merong kinikilala ng Panginoon naman Kanya. Yun yung mga taong kinikilala niya mga Kanya. Pinaliliwanag ko palagi sa inyo yung saltang nakikilala, yung yada ng saltang Hebreo at hinosko ng wikang Grego. Nakikilala ng Panginoon ng mga Kanya. Unang Timoteo 2:19. 1 Gs na palagi nating binabasa upang sa kayo manuot sa ating isipan, maging maliwanag sa atin na mayroong kinikilalang Panginoon ng mga Kanya. Paanong meron siyang hindi kinikilala? Hindi ba sinabi yan sa Mateo 7:21, 25, at ibang patalata, magsilayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Meron siyang kinikilala, meron siyang hindi kikilalanin yung mga Kanya. Ito ang mangyayari. Pag-upo ng Panginoon sa Kanyang luklukan, ng Kanyang kalwalhatian. Magkakaalaman na, magkakabukingan na sa araw na yon. Sino yung sa Panginoon at sino yung hindi sa Kanya. Sinong mayroong relasyon, sinong walang relasyon sa Panginoon. Sino yung mga kikilalanin ng Panginoon na Kanya, sino yung mga hindi. Sino yung mga kikilalanin ng Panginoon at ang kining Kanyang mga tupa, sino yung hindi niya mga tupa o mga kambing. Hindi kinakailangan maging malalim eh. Napakagaang inilarawan ng Panginoon ang kinakaharap ng lahat ng mga bansa, ng lahat ng mga tao at ng mga wika. Pagdating ng pagparito ng Panginoon, magkakaroon ng pabukod-bukod, paghihiwalay. At magkakaalaman ng patutunguhan, ng kahantungan ng sino man sa araw na iyon. Doon sa mga tupa ang sabi, magsiparito kayo, kayong mga pinagpala. Doon naman, sa hindi mga tupa ang sabi, magsilayo kayo. Mga sinumpa. Kaya lang sa dalawa. Ang kahantungan. Hindi ito gulong ng palad na kagaya ng sinabi ko na sa kulturang Pilipino, paikot-ikot lang.
ang dinadanas natin at ang malungkot nga lang sa buhay natin Pilipino, madalas hindi swerte kundi malas ang kinahinatnan. Puro sawing palad ang ating, kaya makita nyo, lahat ng telenovela, lahat ng kahit na hindi telenovela, basta mga pangyayari, palagi ang Pilipino, sawi, bigo. Di ba? Dahil gulong ng palad at ang mahirap doon, naniniwala tayo, itinakda ng tadhana. Na parang, yun na talaga. Wala kang pagpipilian. Mga kapatid, mayroong pagpipili. Mapipili natin kung saan natin gusto na pumaroon at humantong. Makapagpapasya tayo sa sarili natin. Kung ang gusto natin ay makakatanggap ng kaligtasan o mapapahamak sa kaparusahan. Kung tayo tatayo sa hanay ng mga tupa o hindi mga tupa. O mga kambing. Okay. Ipauna na itong sinalta na talinhaga upang ang kagandahan nito, binibigyan tayo ng sapat na pagkakataon na mahihanda natin ang ating sarili. Mapaglaanan natin ng panahon na habang may pagkakataon, ayusin natin, sikapin natin, maging makatotohanan tayo sa ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. Sapagkat iyon ang dulo ng mga kaganapan. Uwit-uwi lamang na haharap ang bawat isa sa harapan ng Panginoon. At ang usapan doon, sino ang totoo na mayroong relasyon? Di ba? Iyon ang basihan. Hindi mahirap pa. Kaya ginamit ang metapora ng pastor at tupa. Madaling ilarawan ang mangyayari. Hindi magkamukha ang tupa at kambing. Madali mong malalaman anong tupa, ano ang kambing. Dapat madali nating din makita sa ating sarili kung saan tayo maaring igagaya. Tupa ba tayo o kambing? Tayo ba ay totoong mayroong relasyon sa Panginoon o wala? Ulitin kong salitang ginamit ko, hindi man ninyo gustuin. Sa araw na yon, magkakaalaman, magkakabukingan. Baka mas maganda yung salitang magkakabukingan. Malalantad sa araw na yon, sino ang totoong sa Panginoon at hindi. Kaya napakaseryoso nitong pinag-uusapan natin. Mangyayari ang sinabi ng Panginoon. Ang mga tupa ay pinagpala. Pagmamana ng kaharian, mga paparoon sa walanggang buhay. Samantalang ang hindi mga tupa ay tinuturing na kambing, sinabi ang mga sinumpa, pasa sa apoy na walang hanggan. Mga pinakaibig kong kapatid, nais kong ipaalala sa inyo. Ikalawang Pedro 3:7, merong totoong itinakda na paghatol, tinakda na paghatol, at isasagawa na paglipol. Sa mangyayaring darating, ano ang iyong tanging magiging kalagayan na kahinatnan?
magandang kapalaran o masamang kasumpaan? Palagi nating binibigyan ng pansin ng 1 Gs 14, 16, 26 at 28. Sapagkat wala nang maliwanag pang pahayag ng katiyakan ng kaligtasan, kundi ang sinabi ng Panginoon, ako ang mabuting pastor. Nakikilala ko ang mga akin at ang mga akin ay nakikilala nila ako. Mayroon akong mga tupa na hindi sa kulungan ito, ngunit kinakailangan din namang dalhin ko sila upang maging isang kawan sila at magkaroon ng isang pastor. Datapot kayo na hindi nagsisampalataya, hindi kayo sa aking mga tupa. Ang aking mga tupa, dinirinig ang aking mga tinig at nagsisunod sa akin. At sapagkat itong mga tupa kong ito ang dumirinig ng aking tinig at nagsisunod sa akin, sila ang aking mga tupa na binibigyan ng buhay, kailanmay hindi mapapahamak at kailanmay walang kakaagaw mula sa aking mga kamay. Mga kapatid, pakatiyakin natin sa ating mga sarili. Sino o ano tayo sa harapan ng Panginoon? San panig tayo tatayo pag-upo ng Panginoon sa kanyang luklukan ng hukuman? Sanghanay tayo may lalagay. Ano ang inaasahan nating kahahantungan? Ang walang hanggang kasasapitan. Kabuhayan na walang hanggan? O kaparasahang walang hanggan? Naalala ko ang muling salita ni Moses at paalala sa Israel, ang bayan ng Diyos, ang kawan ng Panginoon, bago siya nawala. Ang sabi niya, inilalagay ko sa inyo, sa inyong harapan, ang kapalaran o kasumpaan. Piliin ninyo. O mamili kayo. Kapalaran o kasumpaan. Pagpapala o pagkasumpa. Tayo pong lahat ay tumayo. Aming Panginoon at aming Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat hindi nagiging huli sa amin ang mga sandali. Malaon mo nang ipinauna ang aming kakaharapin at ng lahat ng mga bansa na darating ang pangyayaring ang lahat ay tatayo mismo sa harapan ng iyong luklukan. Ang luklukan ng hukuman. Upang pagbukdin-bukdin, paghiwa-hiwalayin. Sino yaong talagang sa'yo at hindi sa'yo? Sino yung mga tupat, sino yung mga kambing? Panginoon, salamat po sapagkat may pagkakataon kaming makapagpasya sa aming mga sarili. Saan gusto naming pumunta, tumungo? Ano ang ibig naming kahantungan o kasasapitan?
at ang kasasapitan o kahantungan yun ay pangwalang hanggan. Huwag nawa kaming magkamali ng aming pamimili. Tama ang nawa ang aming magiging pagpapasya sa buhay namin. Samantalang nagkakaabala ang marami sa kasalukuyan, naibang o naglilibang sa maraming mga pinagkakaguluhan sa sanglibutan ito. Ituon mo nawa ang aming isipan sa isang pangyayaring darating at darating na mangyayari. Naway masumpungan mong kami nakahanda at hindi mapapahiya sa iyong harapan. Dalangin namin, Panginoon, na totoong maging makatotohanan kami sa aming pakikipagrelasyon sa iyo. Sapagkat darating araw, magkakabukingan, magkakaalaman sino yung sa iyo at sino yung hindi talaga sa iyo. Ngayon pa'y ayusin namin ang aming mga sarili. At ang dalangin namin, maging karapat-dapat nawa kami na mapabilang at makasama sa mga sasabihan mong magsiparito kayo mga pinagpala. Manahin ninyo ang kahariang inianda sa inyo mula pa sa simula ng paglikha ng sanlibutan. Halika kayo at maparoong kayo sa buhay na walang hanggan. Ginoon, nadalangin namin sa iyo, hindi lamang ang aming mga sarili, kundi maging ang mga mahal namin sa buhay. Malungkot ang paghiwa-hiwalay. Kahit na sa pansamantalang paghiwa-hiwalay, nalulungkot kami. Pag mawawala sa aming piling ang isang mahal sa buhay, lalo na, Panginoon, kung sa walang hanggang kalagayan, kami hiwa-hiwalay at hindi magkikita-kita o magsasama-sama sa iyong kaharian. Nawa, Panginoon, maging ang aming mahal sa buhay ay makakilala sa iyo, magkaroon ng relasyon sa iyo. Naway sila man ay mahikayat sa pananampalataya. Na sila man ay manampalataya kay Jesus ang Kristo, ang Mesyas na tagapagligtas. Sapagkat ang sasampalatayang siya ang Kristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tulungan mo kami, gamitin mo kami kung lalo na upang maging kasangkapan mo na may dala din namin sila sa sambahayan ng pananampalataya. Aming Panginoon, salamat po sapagkat mayroon pang pagkakataon ng bawat isa. Kaya nga sinasabi ng iyong salita, hindi sapagkat nagpapabaya ka o nakakalimot sa araw, lalo na ng iyong pagdatal. Ngunit kung nababalam ang pagdating mo, ay sapagkat binibigyan mo ng pagkakataon ng bawat isa na magsipagsisi, manumbalik sa iyo. Habang hindi po nauubos ang pagkakataong iyon, Panginoon,
makapanumbalik nawa ang bawat isa sa iyo. May bilang nawa, may sama sa mga tupa mo sa iyong kawan, sa mga nagsisampalataya sa iyo, na kinikilala mong sa iyo. Napamamanaan mo ng buhay na walang gan. Binibigyan mo ng katiyakan ng kaligtasan. Ito po ang aming samo. At naway dinggin mo, Panginoon, ang aming pagpapahinuod na ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, naming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen.